Hola! Good morning! How are you? For today's video, magsasaing muna tayo guys. Yeah, it's very important na nagluluto tayo for the family dahil syempre, mahirap ang walang kain sa bawat araw. Kaya magpapagutom guys! Hala, mabiyayang araw, isang bagong araw na naman ang ating kahaharapin. At syempre, dahil tag-ulan pa, talagang wala pang klase today guys, no? So dahil nasa bahay na rin tayo, magluluto na rin tayo. Sayang naman kung bibili pa tayo. Iba pa rin naman pag nagluto tayo sa bahay. Mas appreciate ng mga kids kapag pinagluluto natin sila. So ayun na nga guys, kagabi pa talaga, I was thinking, anong nangyari doon sa mga reels na in-upload ko? Nag-upload ako ng reels guys. And then, ang pinagtataka ko, bakit hindi sila nakikita doon sa mga list of videos ko? No? Napansin nyo ba yon guys sa mga ina-upload nyo lately? O ako lang ang may problema kay Mets? Problema talaga, no? Maybe may technical glitches si Mets kasi napansin ko guys, alam nyo ba, ang dami kong in-upload na reels for the past few weeks guys ha. Ang pinagtataka ko dahil naka-turn on yung aking stories na yung reels na in-upload ko dapat naka-share na sa stories is for the past few weeks, hindi sila nagre-reflect or hindi sila nakikita kapag nag-upload ako. And I really did not mind it. And napansin ko nga, ayun na, nakita ko na kagabi, bakit ang dami kong stories? So, yun na pala yun, no? Dun ngayon palang re-reflect ni Meta, yung mga stories natin sa mga reels na in-upload natin. So siguro ganun din ngayon. Yun yung naiisip ko, no? Baka medyo may ina-update lang si Meta sa mga profiles natin kaya ganun. I'm just worried, no? Kasi baka na shadow ban na tayo kasi pag na shadow ban ka guys, yung mga upload mo hindi nakikita ng mga ibang digital creator or ng mga FB user. So, hoping kung nakikita niyo yung upload ko na to, pwede po kayo mag-iwan ng bakas, no? Para naman malaman ko kung na-shadow ban na ba ako. Isa yan sa mga kinatatakutan ng lahat ng mga content creators, guys, ang ma-shadow ban. Kasi kapag na-shadow ban ka, nag-upload ka pero hindi nakikita ng iba. Yun po yun. So, what might be the grounds para sa shadow banning, guys? For example, meron kang page at saka meron kang profile. Napanood ko lang to kay Tomboy TV, no? I-share ko lang ulit. So, kapag daw agad tayo nagsiswitch ng mga profiles, guys, no? So, it might affect our profile at iwasan din daw natin yung mag-flood likes guys, flood likes tapos flood like comments sa ibang content creator. So pinapractice talaga ni Meta guys yung moderation, no, when it comes to this platform. Kasi alam ni Mets, pag sumobra tayo, ayan, papasok na yung word na spam dyan, no? Hindi yung kinakain natin, guys, ha? Yung spam kung saan, parang nafe-feel ni Meta na parang hindi na tao yung gumagamit ng profile natin, robot ba? Yung tipong, bakit ang bilis, no? Everything really takes time here. Ayaw tayong nasosobrahan ni Meta. Yun ang totoo, guys. Kaya nakalimit po yung mga post natin, nakalimit yung mga comment natin, at nakalimit lang kung hanggang saan yung pwede nating i-content. You see guys, for example sa Reels, ang pinaka-maximum na Reels na pwedeng nating i-upload within the day is 25 Reels guys. You see? Tapos, yung pagko-comment natin, I think nakalimit, I think it's around every day, around 500. Tapos, yung pagsunod din or pag-follow sa kapwa content creator natin, nakalimit din yan, guys. Kaya minsan, hindi natin maiwasan na mapalo tayo or ma-restrict tayo kay Meta. It is because na rin ng mga ginagawa natin. No? Minsan, hindi natin napapansin, napapasobra na tayo sa paggamit ng platform. Kaya, si Meta,
gumawa siya ng mga rules niya na kailangan nating sundin. And let Meta works for us. So, gawa ka lang ng content mo at hayaan mo na kapag napansin ka na ni algorithm, siya na yung mismong magpapalawak ng mga content mo. Kaya ako, guys, I keep uploading contents every day, no? Lalo na, I really make it a point na meron tayong content. Especially, kailangan meron tayong long form video. At gustong-gusto ni Meta, guys, yung long form video natin is more than 3 minutes. Kapag more than 3 minutes ang video natin, aba, ayan na, no? Mas pasok yon sa kanyang mga best practices. Naluto na pala yung yung kanin na niluluto ko, guys. So, you see, no? Ayan, malapit ng maluto. So, King Kapampangan, guys, awsan miya ini mi buwane. So, yun nga, magluluto pala ako ng torta today. So, ayan, nag-cut na ako ng mga ingredients ko, no? Sa cookery, meron kaming tinatawag na term na mise en place. Ibig sabihin, kailangan i-prepare mo na kaagad lahat ng mga ingredients at mga dapat mong i-prepare bago ka magluto. So, ayan, malapit na pong maluto yung sinaing natin, guys. So, nag-start na tayo mag-fry ng ating patatas. After nating mag-fry ng patatas dyan, guys, ayun. So, nag-fry na rin ako ng carrots. Hindi ko na lang na video. And then, yung ating ground pork, no? Na binigyan natin ng calamansi at toyo, no? And then, nag-start na tayong manggisa. So, usually, yung paggigisa ng torta na to, guys, natutunan ko lang sa nanay ko. Kasi, when I was a kid, I was really fond of watching my mom cooking, no? Yan. So, nagsating na tayo ng bawang sibuyas at red bell pepper. After that, guys, igigisa natin yung tomato sauce. Kailangan iluto natin yung tomato sauce para hindi magmukhang malansa ba, or what do we call lasang hindi luto. King Kapampangan titangaw sa netang sa giwaya pa ne. Pero sa atin kailangan maluto yung tomato sauce before mo ilagay yung pinakaluan nating ground pork. So, ganyan lang kasimple magluto ng torta, guys, no? And then, after mong mix ng maayos yung ground pork mo, i-add mo na rin dyan yung mga pinay nating patatas at saka carrots. So, pinafry ko na sila agad, guys, kasi ang hirap palambutin para ma-ensure natin na luto talaga yung mga gulay natin. So, yan po. Yung gusto mo mag-add din ng green peas dyan, guys, pwede naman, no? Hindi na ako nakabili ng green peas. So, ang nilagay ko lang na gulay dyan is red bell pepper, carrots, and potato. So, okay na rin po yan, lutong bahay. So, inuulam po namin yan. Iba, guys, yung ganyan, ginagawa lang nilang palaman, no? So, tinapay nila. Pero ako, inuulam namin talaga yan. Kasi, isa yan sa pinaka-paborito ng ating panganay, no? Tapos, magsasawsawan pa siya ng ng vinegar, guys. So, nagmana sa lola na mahilig sa vinegar. So, yun po yung iniluto nating torta for today para sa ating mga kiddos. So, you see, guys, marami kang pwedeng gawin na content each day. Yung daily errands mo, ayan, pwede mong i-vlog yan, no? So, at least meron ka na nagawang content, diba? Hala, mabiyayang araw. Thank you for watching, guys!